pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nako, magandang araw po sa inyong lahat at kayo po ngayon ay nakikinig sa ating palatuntunang Ehemplo over FEBC Radio. At ang layon po natin itaas at ipakilala ang kagalingan ng mga Kapilipino po natin. Ako po ang inyong lingkod at kaibigan si Dan Andrew. At siyempre naman po, bago tayo magpatuloy, abay kailangan pong magbigay-pugay sa mga nakikinig po over 702 DZAS. Nako, dito po sa Kamaynilaan. Gayon din sa Bacolod sa 1233 DYVS. Diyan sa Davao naman over 1197 DXFE, The Good News Radio. Sa South Cotabato, siyempre over 1062 DXKI. At sa Santiago Isabela, nandiyan po ang ating stasyong 1143 DZMR. Sa Cagayan de Oro City, ang ating 103.3 The New J FM. Magandang araw po sa inyong lahat. At syempre, hindi natin kakalimutan po mga kaibigan natin sa Quezon, Palawan na nakikinig sa himpilang 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig. At kung kayo naman po ay nasa inyong mga devices, syempre, internet po yan. Abay, alam kong naririnig din tayo dyan sa buong daigdig over febc.ph. At gayon din sa 702 DZAS FEBC Radio TV sa Facebook Live. At gayon din, tayo rin po ay napapakinggan sa pamamagitan po ng ating official radio app ng FEBC, ang FEBC PH Stream. Naku, kung wala pa po kayo niya, mag-download na po kayo. No? You can download it sa Google Play Store at gayon din sa Apple App Store naman. Libre po yan. Mag-register lang po kayo and continue listening sa lahat po ng ating mga palatuntunan dito sa FEBC. At siyempre, maaari nyo din po kaming sundan. At siyempre, i-follow, i-like, pindutin nyo na po lahat. Mag-subscribe na rin po kayo sa Instagram, gayon din po sa YouTube channel natin. At hanapin nyo lang po yung 702 DZAS FEBC Radio TV para naman po tayo magkaugnayan. At siyempre, alam nyo naman po, may mga comment section yan. Paramdam naman kayo. Ayan, ha? At dito po sa Ehemplo, alam naman po natin, pinag-uusapan po natin ay kung paano maging isang mabuting ehemplo o halimbawa, lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon, sa pamamagitan po ng mga kwento ng buhay ng ating mga Kapilipino, gayon din sa mga organizations nila. Kaya nga po, ang pinag-uusapan natin dito ay buhay pamilya, edukasyon, media, sining, ganun din po ang entertainment, gobyerno at relihiyon. Kaya po, yan po hinahanap, kinakalap po natin yan dito sa FEBC Radio. Kaya po, maganda po ulit ang ating kwentuhan sa araw na ito at tiyak na makapupulot po kayo ng inspirasyon at aral. Kaya tumutok lang, huwag po kayong bibitiw sapagkat sa ilang sandali, sa ating pagbabalik, tuloy na po tayo sa ating piling ehemplo sa araw na ito. Pastor Melchor Magsino po at sama-sama po tayo para po sa makabayang pananalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat,
Kayo po na lumikha ng langit at lupa, nagligtas sa amin sa lahat ng gawa ng masama, Ama. Amin pong kapakumbabang idinudulog sa inyo. Hindi naman kaila sa inyo ang problemang kinakaharap namin sa climate change, Panginoon. Ama, dalangin namin ang lahat ng bansa ay magkaroon ng tunay na aksyon para po sa paglaban, Panginoon, Lord, sa isa pong krisis na ito na kinakaharap ng buong mundo. Ama, nananalangin po kami para po sa mga pamunuan ng bawat bansa na ito po ay pagtuunan ng pansin ng bawat leaders at lahat ng pamunuan, Panginoon. Maraming salamat po dahil alam po namin malaki po ang nagagawa ng pagdulog namin sa inyo sa pananalangin at paggiling, Panginoon, para sa kayusan ng lipunang aming ginagalawan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga listeners ng DZAS. Magandang umaga at salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Salamat sa DZAS sa pag-imbita sa atin. Ako po ay si Alfred Hersava. Ako po ang Chief Executive Officer ng Virtualahan. Para po sa mga kababayan natin na medyo malabo yung paningin, I would like to give a visual description of myself. Ako po ay isang Asian male, may buhok na maiksi at ang damit ko po ay blue and black, and ito po yung sign name para naman sa mga kababayan natin na deaf. So ang Virtualahan po ay isang organisasyon na mula sa dalawang salita, virtual at eskwelahan. So it's Virtual Eskwelahan. So isa po kaming organisasyon na tumutulong sa ating mga kababayan, especially people with disabilities, na magkaroon ng mga skills para po makapagtrabaho online. So ngayon meron kaming mahigit 1,000 na mga graduates at up to 70% ng mga graduates namin ay nakakapagtrabaho na. So, ang mission po namin sa Virtualahan ay talagang tulungan yung mga tao na hirap i-access yung yung educational system. According po sa ating datos, up to 90% ng mga kabataan na may disability ay hindi po nakakapag-aral. At karamihan sa mga kumpanya ay nagre-require ng college degree bago ka makapagtrabaho. So ngayon, dahil ang Virtualahan or ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na talagang magaling sa pamamagitan ng outsourcing or virtual assistant jobs. Ang daming call centers dito sa atin. So, yun po isang modelo na ginamit ng Virtualahan para po makapagtrabaho yung mga kababayan po natin na may disability. At kasama po sa aming mga beneficiary ay mga solo parents, yung mga out-of-school youth, mga indigenous people, at yung mga tao na, dating nasa kulungan or papalabas ng kulungan, at even yung mga recovering addicts ay tinutulungan po natin na magkaroon ng bagong tsansa sa buhay. Gusto ko i-share sa inyo paano yung journey ko papunta sa Virtualahan. So, and very personal po ito na kwento. So kami po ay nakatira sa malayong
lugar sa Sultan Kudarat, isang liblib na lugar sa Sultan Kudarat dito po sa Mindanao. Para po ninyo ma-imagine gaano siya kalayo. Kung galing po kayo ng Maynila, let's say nasa year 2000 tayo, no? Kung galing kang Maynila, you have to fly to Davao, mga 2 hours na flight, and then mag-travel po kayo ng mga 4 hours papunta sa capital town ng Sultan Kudarat. At para marating po yung barangay namin, you have to travel another 8 hours. At karamihan nun, most of the time nasa ano ka, nasa gitna ka ng kagubatan. Yung kuryente dumating sa lugar namin 10 years ago lang. So, ganun kalayo yung lugar namin. At doon kami nakatira, parehong magsasaka yung parents namin. 10 kaming magkakapatid. Ako ay pang-anim. So, talagang lumaki kami sa sobrang hirap. Yung hirap na minsan hindi mo alam saan mo kukunin yung next mo na pagkain, or minsan maglalakad ka ng around 2 hours papunta sa school, back and forth. At karamihan sa amin walang vaccine ng mga bata kasi napakalayo po nung ospital. However, yung parents namin, they are really encouraging us na talagang magpursige sa pag-aaral. Ako po ay pang-anim sa 10 magkakapatid, pero ako po yung pangalawa na gumraduate ng college. Ngayon, pagka-graduate ko ng college, ako po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Civil Engineering. At dahil po yan sa scholarship ng provincial government ng Sultan Kudarat. However, nung gumraduate na ako, sabi ko gusto kong pag-aralin yung 4 ko na kapatid kasi sobrang sayang nung mga talento nila. Yung pinakabunso namin, si Ryan, siya yung founder ng Vertolahan. At yung gusto niya siya yung magiging kauna-unahang doktor doon sa barangay namin kasi wala pang doktor doon. So kumuha siya ng Bachelor of Science in Medical Technology. And however, mga 2 years before nung graduation niya, na-diagnose siya ng isang sakit na sana na-prevent kung may mga vaccine kami nung mga ano pa kami, may mga bata pa kami. So dahil doon, although gumraduate siya, nakapasa siya ng board exam, pero walang ospital na tatanggap sa kanya dahil doon sa diagnosis niya. And yun, I spent 13 years nung professional career ko. I work sa BPO, sa call center, naging agent, manager, hanggang sa supervisor, hanggang sa naging manager. Gustong-gusto ko talaga ng journalism sana na trabaho. Pero yung scholarship ko, hindi ino-offer yung journalism sa school. So, but ayokong tumigil sa pag-aaral, ayokong tumigil sa na matuto. So, the next best thing is civil engineering. And however, yung career ko after graduation is nasa outsourcing. And then 2019, nagtapos na lahat ng mga kapatid ko in terms of sa schooling nila. 2015, tapos na sila, and then I had another 4 years of work. And then I decided na okay, natapos ko na yung aking mission na pag-aralin yung mga kapatid ko. It's now time to spend time with my parents kasi ang tagal naming hindi nagkakasama during the time na nag-aaral ako at nagtatrabaho. And then, then tumama po yung pandemic po, 'di ba, ng 2020 dito sa Pilipinas. And that's the time na nangangailangan po ang Vertolahan ng isang katulad ko para tulungan po sila sa kanilang operations. Kasi karamihan po sa kanila ay persons with disability at yung iba ay walang masyadong background sa corporate world. At ako po ay merong 13 years of experience, and I joined Vertolahan in 2020, and ngayong taon I was appointed as the new Chief Executive Officer po ng Vertolahan. So, na-mention ko po kanina na yung founder po nito ay ang aming bunsong kapatid na si Ryan. So, in 2015, nakapagtapos na siya ng pag-aaral at ready na sana na magtrabaho kasi nakapagtapos na ng board exam. Pero dahil dun sa diagnosis niya ay hindi siya makapagtrabaho. At ganun din sa akin, bilang ikaw yung sinakripisyo mo yung career mo para mapag-aral yung mga kapatid mo, napaka devastating in a way na
andun na yung parang andun ka na sana na masabi mo na pwede ka nang magtagumpay tapos hindi pa rin kasi nga dahil meron kang sakit. So at doon niya naranasan nung kapatid ko kung paano ma-exclude, paano ka ma-discriminate sa pagtatrabaho kahit meron kang diploma, kahit meron kang lisensya, kung meron kang disability ay hindi ka pa rin makakapag-aral, hindi ka pa rin makakapagtrabaho, hindi garantiya yung mga achievements mo, educational attainment mo, or kahit yung lisensya mo para ka makapagtrabaho. So, yun yung umpisa. So, kasama yung dalawa pa naming kapatid, si Josh at si Rose, tinayo nila yung Vertolahan. Sabi nila kung walang tatanggap sa mga taong may disability, ah, sa pagtatrabaho, bakit hindi tayo maghanap ng sarili nating trabaho or magtayo tayo ng kumpanya para tayo mismo yung gagawa ng trabaho? So, at doon nag-umpisa yung Virtualahan. Meron pong mga organization ngayon about disability pero napaka-konti po nung mga ganyang organization. So doon po nabuo yung Vertulacan. Walang any social capital, walang malaking financial capital. Talagang determinasyon. Determinasyon na makatulong sa mga taong may disability. So sa Philippines, base sa 2010 pa ito na datos po, yung people with disability po ay 1.3 million sa Pilipinas yan. Worldwide, 1.3 billion po tayo ng mga tao na may disability. At 90% po sa mga pwede na magtrabaho ay walang trabaho. Hindi sila tinatanggap sa pinag-a-applyan nila or yung trabaho nila ay talagang hindi sakto dun sa pangangailangan nila. So ganun po kalaki yung problema natin sa disability. Siguro hindi masyadong nakakalata nung ating sa ating komunidad kasi yung mga taong with disability laging nasa bahay, hindi sila laging nakikita. At kung nakikita natin yung mga taong may disability andun sa kalye nanlilimos, yun yung mga usual na picture natin pagkakita natin ng people with disability. So yun, yun po yun yung talagang nung naranasan namin mismo, especially mga kapatid ko, kung gaano kalaki yung problema, kung meron kang disability, ay doon namulat yung aming kaisipan na ah, kailangang may gawin tayo para matulungan po yung community. So nag-umpisa po yung Virtualahan 2015. Maraming mga challenges na naranasan po kasi nga yung mga walang masyadong social capital, ang meron kami ay yung talagang determinasyon at yung pagpupursige na maintindihan yung problema. At so sumali kami ng mga grant, mga contest para matulungan yung mga kumpanya at nagpapasalamat kami sa mga organisasyon na naniwala sa amin na nakita nila yung potensyal ng aming ginagawa at yun nag-umpisa sa mga scholarship grant. So i-explain ko po sa inyo paano po yung operation po ng Virtualahan. Meron kaming tinatawag na impact formula. So yung impact formula, una is yung accessible skills for employment. So tinuturuan po namin yung mga kababayan natin na may disability sa mga skills po na pwede nilang gamitin para sa online employment. So halimbawa, graphic design, lead generation, social media management, video editing, yan. At tinuturo namin for 5 weeks. And then, after 5 weeks, meron kaming tinatawag na well-being session. Yung sa well-being session naman, ay meron tayong mga licensed psychologist. Tinutulungan nila yung mga participants natin para maproseso yung mga negative experiences nila
yung iba hindi tanggap yung disability nila kasi maliit yung tingin ng tao sa mga tao na may disability. So yung well-being session natin ay matulungan sila na maproseso yung kanilang disability, or kung meron man silang mga naranasang hindi maganda, discrimination dahil sa disability nila, ay tinutulungan sila paano mag-respond sa mga ganyang sitwasyon. At para mahanda din sila sa panahon na sila po ay magtrabaho, mentally ay ready na sila. So yun po yung well-being session natin. At meron tayong employment support. So yung employment support naman ay dahil karamihan sa ating mga talents or mga people with disability ay walang experience sa kanilang pagtatrabaho, or walang work experience. So meron tayong mga programa na matulungan sila para maging handa sa pagtrabaho. So meron tayong tinatawag na job shadowing. So yung mga graduate na ng virtualahan na ngayon ay may trabaho, talagang tinutulungan sila kung ano yung ma-expect nila pag nasa actual na sila na trabaho. Meron tayong mentorship, meron tayong mga workshop, paano gumawa ng resume, paano yung job interview, at meron din tayong apprenticeship. And then, yung mga organisasyon na gustong mag-employ ng people with disability, ay tinutulungan din natin paano nila tratuhin yung mga people with disability, kumusta ba yung building nila, kaya ba i-access ng mga tao na naka-wheelchair. So yun yung ginagawa natin. At kung titingnan nyo, talagang napaka-komprehensibo yung formula natin at kinakailangan ng funding. So ngayon, yung mga mga talents po natin with disability, karamihan sa kanila ay living below the poverty line. So wala silang kakayahan para ma-sustain or ma-avail yung ganitong komprehensibong programa. So naghahanap tayo ng mga partners para mag-provide po ng scholarship sponsors. At dahil sa maraming tao din, maraming organisasyon na talagang bukal sa kalooban nila at taos-puso silang yung intensyon nila na tumulong. So meron tayong mga organisasyon na tumutulong para sa scholarship grant natin. Dahil po limitado din yung budget natin, isa yun sa mga challenges natin, dahil sa limitado yung mga scholarship grants natin, hindi din ganun kadami yung mapag-graduate natin. Gusto natin siguro hindi lang 1,000, gusto natin solusyon. So ngayon, napakalaking tulong po ng virtualahan sa disability space kasi tayo po ay recognized ng United Nations dahil sa ating ginagawa. So, ang virtualahan po ay kauna-unahang Filipino organization na nanalo ng World Summit Awards sa Vienna in 2020. This year po ay tayo din ang awardee sa Global Impact Sourcing Award under the Influencer category. At ang ating pong founder ay nakapagsalita na sa TED na platform. Isa pong napakalaking platform po na talagang milyon-milyon ang nanonood. At iba pa pong mga parangal na para bigyang diin ang importansya at contribution po ng mga people with disability. So talagang kung bibigyan po natin ng tamang suporta at tamang pag-unawa, ay napakalaki po ang potential ng mga people with disability. At isa po pong karangalan sa virtualahan na naging tulay po kami para ma-recognize po ang contribution po at potential ng mga taong may kapansanan. Minamahal ko ang bayan ko, kahit tawanan ng buong mundo. Taas noo paghusayan mo, pakita mo'y kay Pilipino. Iwagay-way mo ang bandila na tatlong bituin sa ilalim ng araw. Tila, pula, puti, buhaw. Pilipinas, Pilipinas, Pilipinas. Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks?
Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. So ngayon po, ang staff ng Virtualahan, meron kaming 45 na. Okay? 45 na staff at tulong-tulong yan para ma-produce po natin yung 1,000 plus natin na graduates. Pero yung talagang sa loob po ng organization, meron kaming 45. At yung talagang ang tatlo po nag-umpisa nito ay yung founders, si Ryan, si Rose at si Josh, talagang magkakapatid, tatlong magkakapatid. Talagang sa lahat ng ng mga problema ng organisasyon, talagang tulong-tulong para ma-solve po or ma-resolve po yung mga issue ng sa Virtualahan. Pero napakalaking tulong po ng mga alumni namin. Kasi iba-iba po tayo ng skills. So, yung may mga alumni po tayo, graduate po ng Virtualahan, may mga kapansanan din na magaling din po sa HR. So, ngayon po yung HR head namin ay si Jael Cortez. Siya po ay graduate po ng Virtualahan at talagang andun din yung puso niya sa pagtulong sa mga people with disabilities. And yung isa din naming graduate, si Mario Salcedo, siya po ay isang magaling din in terms of finances. So yun naman yung kanyang contribution. At meron kaming accessibility team. Yung accessibility team natin ay halimbawa yung mga taong hindi nakakarinig, meron tayong mga tao sa mga staff sa accessibility team na nagbibigay ng sign language interpretation or closed caption, yung parang subtitle para maintindihan ng mga hindi masyadong nakakarinig pero hindi marunong mag-sign language. Meron din tayong yung mga bulag, may mga consultant din po tayo ng mga bulag. So, kasi yung ano po natin, yung talagang gusto po nating mangyari ay lahat ng tao, lahat ng kapansanan ay mabigyan ng oportunidad sa sa buhay, sa pagtatrabaho. At maliban po diyan, meron po tayong mga organisasyon din na talagang tumulong sa atin. Meron lang tayong disclosure agreement sa kanila, hindi natin masabi, pero talagang nagpapasalamat tayo sa kanila, mga multinational organization, mga local organization po, at yung mga katuwang din namin, makasama namin ng organisasyon sa disability space, halimbawa yung Grain Foundation, talagang tumutulong sa amin para mapatuloy yung programa natin. Merong mga organisasyon na nagdo-donate ng mga laptop kasi nga online po yung lahat ng ng ginagawa natin. So, yun po ang diversity po at inclusivity ay
nangangailangan ng suporta ng lahat, kailangan po ng partisipasyon ng lahat ah, para wala pong maiwan. Kahit yung mga kababayan natin na may kapansanan ay hindi mapag-iwanan sa buhay. Kung gusto po ninyo, marami pong paraan para maging bahagi ng virtualahan. So, kung gusto po ninyong maging scholar, kailangan po kayo ay isang person with disability. So, kung meron kayong ID or meron kayong parang certification galing sa inyong doktor na kayo po ay person with disability, so pwede po kayong makapag maging bahagi ng program natin. Pero kailangan din po ngayon, meron kayong laptop at meron kayong internet kasi online po lahat yung ginagawa. Pero naghahanap po kami ng mga partners. In case po yung mga applicants natin ay walang laptop at walang internet, naghahanap po kami ng mga partners na baka pwedeng mag-sponsor. At of course, kailangan po may intention kayo na magtrabaho online. Kasi napakalimitado po nung scholarship grant po natin. So gusto po natin ay talagang dun sa may gusto. Naintindihan naman natin na hindi lahat ay gustong magtrabaho online. So mas maganda pumunta kayo sa website namin, tingnan ninyo kung ano yung nangyayari sa loob. At kung sa tingin ninyo ay gusto kong subukan at gusto kong magpursige sa ganitong larangan ay talagang welcome po kayo sa amin. Sa mga solo parents naman, so ganoon din po, solo parents ID, inuuna po namin yung talagang wala pang trabaho. So yung mga unemployed talaga, yun yung mga inuuna namin. Sa mga recovering addict naman ay nakikipag-coordinate po kami ah, sa mga rehabilitation center. So, nakikipag-partner kami sa kanila para matulungan yung mga tao sa loob po ng rehabilitation center. For indigenous people, sa katunayan, ngayong taon ay meron kaming programa dito sa Sultan Kudarat kung saan po kami lumaki. Meron kaming programa para sa mga Tiboli, out of school youth dito sa Sultan Kudarat. Kami po ay mag-uumpisa ngayong June. So para magkaroon ng oportunidad yung komunidad naman ng mga indigenous people. So, ang target po natin ay 75 na mga out-of-school youth or mga solo parents or people with disability, especially yung mga indigenous people. Mag-uumpisa po tayo sa Sultan Kudarat at plano po natin na palawakin pa ito sa ibang community. So mas maganda po, pwede kayong pumunta sa website namin. That's www.virtualahan.com. At meron din kaming gusto niyo ring i-search sa YouTube. Yung mga video po natin, lagay niyo lang po ay Virtualahan at makikita po ninyo doon yung mga ginagawa po natin. At kung sa tingin niyo ay ito ay para sa inyo, pwede po kayong mag-message sa amin sa Facebook page namin. Meron na kaming Facebook page. Hanapin niyo din po ang Virtualahan at doon ay mas makukuha kayo ng mas maraming impormasyon tungkol po sa aming organisasyon. Isa po sa talagang hinahangaan ko na tao or na-graduate namin sa Virtualahan ay si Roniel Javier. Taga Bulacan po siya. So, siya po ay dati wala siyang disability, pero dahil sa kanyang sa isang motorcycle accident, na paralyzed po yung buong katawan niya. From neck down, talagang paralyzed siya. Yung gumagana lang sa kanya is yung dulo ng kanyang daliri. Yun lang. So, kahit yung pagkain niya, pagbihis niya, pagligo, dependent dun sa parents niya. So, dati po siyang breadwinner ng family. So, at senior citizen na yung nung parents niya. At after nung kanyang aksidente ay talagang napakahirap para sa kanya na magpatuloy sa kanyang pagtatrabaho. Hindi niya na magawa yung dati niyang trabaho. So nung gumraduate siya ng Virtualahan, doon niya nakita yung kanyang skill pagdating sa graphic design and then website design. So ngayon isa na siyang coach ng Virtualahan. Siya na nagtuturo ng kanyang sa Virtualahan about graphic design. Pero imagine mo yung kanyang
pagpupursige na yung dulo lang ng kanyang daliri yung gumagana. At napakagaling niyang mag-code. Hindi ko nga kayang mag-code ng website. Yung website namin, siya mismo yung gumawa ng website namin. At yung siya yung isa sa pinakamagaling na graphic designer and video editor na nakita ko kahit ikumpara ko sa mga taong walang disability. So, ngayon, ayun kong sabihin ko, pero sasabihin ko na, okay, meron siyang sariling bahay, may sarili ng kotse para sa kanyang pamilya, na pag-aral yung kanyang mga kapatid. At imagine mo yung impact sa buhay ng isang tao. At hindi ko naman ibig sabihin na lahat yung dahil sa virtualahan. Yun din po ay dahil sa pagpupursige din po ng tao, pero kailangan mabigyan natin sila ng tamang platform, mabibigyan natin sila ng tamang suporta para kahit ganun yung meron silang kapansanan, ay talagang mailalabas pa rin nila at maipapakita pa rin nila yung kanilang talent. So, napakarami pa po. Meron kaming graduate na polio, meron siyang polio. Hanggang grade 3 lang yung natapos niya dahil nung grade 4 na sila, kailangan lang lumipat ng room pag bawat subject. So, hindi na niya kaya. So, hanggang grade 4 lang siya. Ngayon, isa na po siyang manager ng isang kumpanya na nakabase po sa ibang bansa. So, at yung mga staff po namin, marami sa staff namin ay deaf, hard of hearing, nasa wheelchair, at ngayon ay talagang meron ng independence sa kanilang buhay. I think yung napakagandang resulta nung programa natin ay naibabalik yung dignidad ng isang tao. Yung karamihan sa atin ay akala natin nakakaawa yung mga taong may kapansanan, hirap sila sa pag-survive sa kanilang buhay. Pero yung programa natin ay binabalik yung dignidad nila bilang tao, na mabuhay sila ng ng mataas ang tingin sa kanilang sarili, at nakaka-contribute sila hindi lang sa family nila kundi sa komunidad natin. I think yun yung pinaka ah, pinakamalaking premyo na every time na makarinig kami na ang mga graduate namin ay ganito yun na ang narating sa buhay, ay talagang nakaka-inspire. At kahit sabihin natin, mayroon kaming 30% na hindi nakapagtrabaho, pero yung oportunidad, mabuksan yung kanilang yung pag-iisip sa kaya pa nilang gawin, ay napakalaking tulong para mabago po yung buhay nila. I think napakalaki na po ng improvement sa panahon natin, kasi dahil po sa initiatives ng United Nations on Inclusivity, may malaking improvement na po. Pero hindi pa rin po ganun kalawak yung naging improvement natin. So, halimbawa, sa Pilipinas, yung datos po natin sa population ng people with disability ay 2010 pa. So, hanggang ngayon ay hindi pa siya nabibigyan ng priority ng ating government, kasi napakahalaga po nung datos. Doon po tayo magbabase ng desisyon ng budget natin. So, para sa people with disability, hindi po lahat ng LGU ay merong Disability Affairs Office. At kung titingnan po natin ay base po sa latest study, 90% pa rin po ng people with disability ay unemployed. Sa government po natin, required po yung government agencies natin na 1% ng kanilang workforce ay dapat people with disability. At kokonti pa lang po yung compliant na meron silang people with disability sa kanilang opisina. So at yun po yung hangarin natin na mabigyan po ng pansin at mabigyan po ng priority yung pangangailangan ng people with disabilities, kasi napakatagal na panahon po na talagang hindi po napapansin yung pangangailangan nila, at
talagang huli na po tayo sana para makita natin at ma-appreciate po natin yung karangalan at yung contribution ng mga people with disability. Kasi kung titingnan natin, marami sa ating mga mga ini-enjoy sa buhay ngayon ay contribution po ng people with disability, like yung light bulb, 'di ba? Ang nag-imbento po niyan ay tao na mahina yung pandinig. Yung mga music natin, mga painting natin, marami sa kanila ay mga people with disabilities. So, kailangan imulat natin yung ating mata at kailangan bigyan natin pagtuunan natin ng pansin at doon po natin makita yung beauty po ng mga tao na may kapansanan. So meron pa tayong dalawang main goal in the next 3 to 5 years. Una po ay yung training natin ay gawin nating online. Meron tayong like website na tinatawag natin dyan ay LMS, Learning Management System, na hindi mo na kailangang umattend ng live na training, kundi self-paced siya. So pwede mo siyang i-access at pareho din yung resulta, yung skill na makukuha mo. Sa ganitong paraan, mas marami pa po yung maka-avail. Ngayon, ang kaya ng isang class namin ay 20 to 30 na tao. Ngayon, kung meron na po tayong LMS or yung platform na pwede po gamitin para sa online courses natin, unlimited na yung pwedeng gumamit nung courses natin. So mas marami yung pwedeng maka-benefit po dun sa program natin. At syempre mas mura na ang kanyang cost kasi nga talagang recorded na yung mga session, pero sisiguraduhin pa rin natin na yung resulta ay hindi mako-compromise. Pero kahit yung mga hard of hearing, yung mga deaf, yung mga bulag ay kayang i-access yung courses natin na kaya nilang matuto dahil accessible po yung platform natin. So, yun po yung una. Ang pangalawa po ay balak naming dalhin ang virtualahan sa ibang bansa. So, maraming ibang bansa na gustong gayahin yung ginagawa natin sa virtualahan. So meron tayong tinatawag na preparasyon para sa social franchising para po yung modelo na ginagawa natin sa virtualahan ay maibahagi din natin sa ibang bansa para mas maraming persons with disability ang makikinabang sa ating programa. Ako po si Pastor Rolando Rolly Anura ng Exodus Harvester Disciple Church. Samahan niyo po ako sa isang makabayang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, namamanik sa iyong biyaya, Panginoon, na ang aming pong bansa ay yung patuloy na lingapin, O Diyos. Ama, narito po na nagbubukas pong muli ang mga negosyo, ang mga kumpanya dito sa aming bansa, Panginoon. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay maging positibo, Panginoon, ang epekto ng pagbukas na ito ng aming ekonomiya. Sa kabila, Panginoon, ng kaguluhan sa Ukraine at sa Russia. God, nawa po, Panginoon, ang inflation rate ay maging maayos, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang patuloy na sumama. At ang pagpapala mo yung aming inaasahan sa aming bansa. Salamat po, Ama. Ito po idalangin namin sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Amen. Sumasaimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo.
Pag nakita nila yung isang tao, isang person with disability na nasa opisina, maalala nila, uy, virtualahan. Siguro graduate ng virtualahan. Or yung mga tao na nagiging leader ng ating society, isang person with disability na andyan sa, namumuno ng ating komunidad. Sana dun natin maalala, uy, baka virtualahan yan. Or yung mga ibang organization na nasa nasa disability space. Yun yung gusto nating maalala, yung makita yung pagbabago sa buhay ng mga persons with disability, na hindi na yung kapansanan yung nakikita, kundi yung abilidad nila at yung kakayahan nila na maging mabuting mamamayan ng ating komunidad. So, yun po, at sama-samang pagbabago na talagang walang maiiwan kahit yung mga taong may disability. Kung titingnan mo yung journey ng virtualahan, nakita mo talaga yung puso. Puso yung talagang nag-sustain ng ating organization. Hindi po madali na nasa ganitong gawain. Ang masasabi ko ay hanapin mo kung ano yung mahal mo na isang bagay. Kung ang mahal mo ay pagtulong sa ibang tao, mag-focus ka doon. At sigurado magiging ehemplo ka, hindi lang sa iyong pamilya, sa circle of friends, kung sa ating bansa. Pero lahat tayo ay may minamahal tayo. Yung iba, mahal natin yung musika, at kung talagang ibuhos natin yung pagmamahal sa mga bagay na passionate tayo, ay talagang magtatagumpay tayo. Kahit yung mga mahihirap na mga bagay ay kaya nating lagpasan kasi andun yung pagmamahal natin. So, I think yun yung pinaka-importante, yung pagmamahal. And siguro, pinaka-importante din yung pagmamahal natin sa Diyos. Kasi sinasabi ng Diyos na kailangang tulungan natin yung mga mahihirap, yung mga nasa laylayan, kailangang tulungan natin. At kung mahal mo yung Diyos, talagang parang imposible na hindi ka mag-respond dun sa kanyang sinasabi. Pero talagang I think yung common denominator talaga ay pagmamahal. Hanapin mo yung isang bagay na malapit sa yung puso at gawin mo, as long as ito ay isang mabuting bagay at nakakatulong sa ating kapwa. Lahat po tayo ay may kakayahan na makapag-contribute sa ating komunidad. Siguro karamihan sa atin ay nakatutok sa ating mga sariling pangangailangan. Subalit napakalaking gantimpala po sa buhay na maibahagi mo ang iyong sarili sa komunidad. Maraming paraan, hindi lang sa pamamagitan ng pera, sa pamamagitan ng iyong panahon, ng iyong talento. Lahat po noon, pag ating pagsamasamahin, ay napakalaking tulong po para po mabago po yung ating komunidad. Ang pag-unlad po ay nagiging makahulugan lang kung walang naiiwan. Kasi kung umuunlad tayo, kung marami namang naiiwan at nahihirapan dahil sa pag-unlad natin, ay wala din siyang saysay. Kaya nga yung sinabi ng ating host na yung technology ay napakalaking tulong. Kasi ang technology ay nakakatulong siya kahit kanino, kaya niyang tulungan. So sana ganun din yung magiging mindset natin sa pagtulong. Marami tayong ibang paraan. Kung talagang imulat natin yung mata natin sa pangangailangan ng mga tao sa sa paligid natin, ay talagang makikita natin ang iba't ibang paraan para tayo ay umunlad. At sana kung tayo ay umunlad, sama-sama, walang maiiwan.
kung gusto niyo po maging sponsor ng ating mga scholars, or kung gusto niyo maging scholar mismo ng Virtualahan, or gusto niyo matulungan ang Virtualahan para palaganapin po yung awareness po at yung programa po natin, pwede po kayong mag-visit sa ating website. So that's www.virtualahan.com. So that's virtualahan.com. Or pwede kayong mag-email sa amin at hello@virtualahan.com. So hello@virtualahan.com, and then hanapin niyo din po sa website or sa Facebook yung Virtualahan. Makita niyo po yung logo natin. Yun po yung official page natin. Marami po tayong mga alumni na nasa iba't ibang organisasyon ng person with disability. So, in case po ay isa po kayong person with disability at meron po kayong mga group chat, pwede nyo pong maitanong kung meron pong alumni po ng Virtualahan para po mas matulungan pa kayo, mabigyan pa kayo ng maraming impormasyon. So, yun po, kung gusto niyo namang meron kayong mga laptop na hindi niyo magamit at gusto ninyong i-donate sa mga taong may disability, welcome po kayo na pumunta po sa website natin at i-contact niyo po kami sa pamamagitan ng website natin. Sabi ko, napakaraming paraan para po tayo ay magtulungan. Muli, ako po si Alfred Hersava, ang Chief Executive Officer ng Virtualahan, at isa pong karangalan ang i-share ang aming kwento sa inyo, at salamat po sa inyong atensyon, sa inyong panahon, sa inyong pakikinig, at hanggang sa muli. Salamat. At yan po, natunghayan po natin ang ating ehemplo ngayon. Abay, siyempre, saludo po tayo sa kagalingan ng ating mga ehemplo at saludo po tayo sa ating mga kapilipino. Nawa po ay nakapulutan nyo po ng aral, inspirasyon, at sana po kayo rin ay maging ehemplo rin. At yan naman po ang laging pakay namin sa ating palatuntunan. At bago ko po makalimutan, kung kayo po ay may kakilala na maaari nating ipakilalang galing ng Pilipino, maging ito po ay isang tao o hindi kaya naman isang organisasyon, huwag po kayong mag-atubili. Tawagan po kami sa 0999-223-5675 sa Smart at sa 0916-296-6620 sa Globe, o di kaya naman magpadala po kayo ng email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. At tulad ng dati, kung kayo po'y nakikinig through your gadget or through Facebook or YouTube, dyan po sa comment section, lagay nyo lang po yung pangalan, yung contact numbers, at kami na pong bahalang makipag-ugnayan sa kanila. Nako, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. Kami po'y naliligayahan na padala po itong palatuntunan sa inyo. At siyempre, hindi po ito kayang buuin kung hindi po kasama ang ating mga butihing katulong na team ng 702 DZAS, gayon din ang ating FEBC Radio TV. At siyempre, ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na lagi pong nagpapaalala sa inyo, saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka. Kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat.